natagpuan ko ang sarili kong nakalawit sa pagitan ng langit valupa sa gilid ng isang matarik na bangin dito sa Santorini, sa itaas. Narinig ko ang boses ni Paulo. Akala niya ay tuluyan na akong nahulog. Kaya agad siyang sumigaw ng tulong sinabing bigla raw akong inatake sa puso, isang malaking kasinungalingan. Dahil doon. Sa halip na sumigaw ako para humingi ng saklolo, pinili kong manatiling tahimik. Ikinapit ko ng mahigpit ang aking mga kamay sa isang bakal na rehas sa ilalim ng bangin. Itong mga kamay na nagpalago ng ating negosyo ay siya ring nagliligtas sa akin ngayon. Nagpanggap akong nawala na para lang marinig ang tunay na kulay ng taong itinuring kong anak. Ilang sandali lang. Narinig ko na ang pagdating ng mga pulis ang malakas na hagulgol ni Paulo na puno ng pagkukunwari. Buong akala nila ay wala na si Don Ricardo. Pero hindi nila alam, narito lang ako sa ibaba, nakikinig sa bawat salitang kanilang binibitawan habang pinaghahati-hatian na ang aking yaman. Bago ko ituloy ang kwento ng masakit na pagtataksil na ito, maaari bang mag-comment muna kayo sa ibaba kung saang lungsod kayo nanonood ngayon? Gusto kong malaman kung hanggang saan nakakarating ang aking kwento. Bago tayo bumalik sa madilim na sandaling iyon sa bangin ng Santorini, kailangan muna nating balikan ang nangyari 48 oras bago ang aksidente. Nandito ako noon sa loob ng isang malaking opisina sa Makati. Ang mga bintana ay mula sahig hanggang kisame, kung saan tanaw ko ang usok at abalang kalsada ng Ayala Avenue sa loob ng 30 taon. Ang opisinang ito ang naging mundo ko. Dito ko binuo ang aking kumpanya mula sa wala. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa matigas na nara, nakalatag ang mga huling papel. Ang mga dokumentong maglilipat ng pagmamay-ari ng aking kumpanya sa mga bagong mamumuhunan. 7 bilyong piso, isang malaking halaga. 7 bilyong piso para sa 30 taon ng aking buhay. 7 bilyon para sa mga gabing hindi ako natulog. Para sa mga holiday na ginugol ko sa harap ng computer. At para sa mga okasyong hindi ko nasiputan. Naramdaman ko ang isang mainit na kamay sa aking balikat. Si Cristina iyon, ang kaisa-isa kong anak. Nakatayo siya sa tabi ko, bihis na bihis bilang isang matagumpay na arkitekto. "Congratulations, Dad," ang sabi niya sa akin. Narinig ko ang bahagyang panginginig ng kanyang boses. Isang halo ng saya at pangungulila. "Siguradong magiging proud si Mama sa iyo." Nang banggitin niya ang kanyang ina. Si Carmela. Tila may tumusok sa puso ko. 5 taon na ang nakalilipas mula nang pumanaw ang aking asawa dahil sa sakit na kanser. Si Carmela, ang babaeng laging nagpapaalala sa akin na maghinay-hinay sa trabaho. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, "Ricardo, ang pera ay kikitain mo pa, pero ang panahon kasama ang iyong anak ay hindi na maibabalik." Tama siya. Lagi naman siyang tama. Noong mga oras na iyon, habang hawak ko ang ballpen para pirmahan ang huling pahina, naisip ko ang lahat ng mga graduation ni Cristina na hindi ko napuntahan. Naalala ko ang mga kaarawan na ang tanging naibigay ko lang ay regalo, pero wala ang presensya ko. "Tapos na ang pagiging alipin ko sa trabaho, Cristina," ang sabi ko sa kanya habang nilalapag ko ang ballpen mula ngayon. "Ilalaan ko na ang bawat sandali ko para sa pamilya natin. Gusto kong bawiin ang lahat ng taon na nawala sa atin." Ngumiti si Cristina. Pero alam ko ang ngiting iyon. Ito ang ngiting minana niya sa akin. Isang ngiti na puno ng pagod. Sa edad na 38, si Cristina ay naging katulad ko rin. Isang workaholic, 80 oras sa loob ng isang linggo. Kung magtrabaho, "Sana nga ay magawa mo iyan, Dad," ang tugon niya. Gusto ko ring sumama, pero alam mo naman, ang Anderson project ko ay nasa critical na yugto na. Humarap ako sa kanya at hinawakan ang kanyang mga kamay. "Sumama ka sa akin sa Greece, anak. 3 araw lang. Sa susunod na linggo na ang aking ika-65 kaarawan. Gusto ko itong ipagdiwang sa Santorini. Iyon ang lugar na laging pinapangarap naming bisitahin ng iyong ina, pero hindi namin nagawa dahil lagi akong abala." Nag-aalangan si Cristina. Nakita kong kinuha niya ang kanyang cellphone. Tila tinitingnan ang kanyang schedule. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa trabaho, katulad ko noong kabataan ko.
sabi ko sa kanya. Christina, noong malapit nang pumanaw ang iyong ina, may hiningi siyang pangako sa akin, sabi niya. Ricardo, huwag mong hayaang gawin ng anak natin ang parehong pagkakamali na ginawa mo. Huwag mong hayaang gumising siya sa edad na 65 na may malaking kumpanya nga. Pero wala namang buhay. Tumigil ako sandali. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. 3 araw lang anak, pakiusap. Doon ko nakitang lumambot ang kanyang ekspresyon. Tila natauhan siya. Sige po dad, ang mahina niyang sagot. 3 araw. Nagrenta ako ng isang napakagandang villa sa Santorini. Isang puting bahay na nakadungaw sa asul na dagat. May sariling infinity pool. At tanawing tila galing sa isang postcard. Inimbita ko ang ilang tao na mahalaga sa akin. Si Christina, ang aking tapat na abogado na si Attorney Jose Santos. At ang aking pamangkin na si Paulo. Si Paulo. Siya ang anak ng aking kapatid na si Michael. Namatay si Michael sa isang aksidente noong 15 taong gulang pa lang si Paulo. Simula noon, ako na ang nagpalaki sa kanya. Pinag-aral ko siya sa pinakamagandang paaralan at 3 taon na ang nakakalipas. Kinuha ko siyang Vice President ng Marketing sa aking kumpanya. Napaka-charismatic ni Paulo. Matalino siya at laging alam ang sasabihin para mapasaya ang mga tao. Si Christina pa nga ang nagrekomenda sa kanya sa pwesto. Lumaki silang dalawa na parang magkapatid. Siguradong magiging masaya ito, Tito Ricardo. Ang sabi ni Paulo sa akin noong ibalita ko ang tungkol sa biyahe. Deserve mo ito. 30 taon ng paghihirap at sa wakas, matitikman mo na ang bunga ng iyong pinagpaguran. Bunga ng iyong pinagpaguran. Dapat pala ay napansin ko na ang kakaibang tono sa kanyang boses noong sabihin niya iyon. Ngayon ko lang napagtanto na may halong gutom at inggit ang paraan ng kanyang pagsasalita. Ngunit noong mga oras na iyon, sobrang saya ko. Masyado akong nakatuon sa plano kong pagbabago at sa pagsisisi ko sa nakaraan. Kaya hindi ko nakita ang panganib na nasa harap ko na pala. Dumating kami sa Santorini noong araw ng Huwebes. Ang villa ay mas maganda pa kaysa sa mga litrato. Ang mga puting hagdanan ay pababa sa dagat at ang langit ay tila isang asul na panaginip. Sa unang pagkakataon, nakita kong itinabi ni Christina ang kanyang cellphone. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Dad, napakaganda rito. Salamat at dinala mo kami rito." Dumating din si Attorney Jose. Bit-bit ang kanyang laptop dahil hindi raw siya mapakali kapag walang ginagawa. Isang matandang kaibigan na tila hindi na rin marunong mag-relax. At ang huling dumating ay si Paulo. May dala siyang regalo para sa aming lahat. Isang mamahaling alak para sa akin at isang scarf na seda para kay Christina. Para sa bagong simula, ang sigaw ni Paulo habang itinataas ang kanyang baso sa unang gabi ng aming hapunan. Kumakain kami sa terrace habang lumulubog ang araw. Ang langit ay nagiging kulay rosas at lila. Inihanda kami ng masarap na pagkain ni Aling Nena, ang aming housekeeper. Isang tahimik na babae na mabilis kumilos pero ramdam mo ang pagiging maalaga. Sa gitna ng tawanan, binanggit ko ang tungkol sa 7 bilyong piso. Iniisip ko kung ano ang gagawin sa pera. Sabi ko sa kanila habang nakatingin sa mga ilaw sa di kalayuan. Gusto kong magtayo ng isang foundation. Gusto kong tulungan ang mga batang negosyante na walang puhunan. Napakabuting layunin niyan, Tito Ricardo, ang mabilis na sagot ni Paulo. Pero naisip mo ba ang tungkol sa buwis? Marami kang masasabi na pera kung aayusin natin ang structure ng iyong ari-arian. Hindi ko habol ang makatipid, Paolo, ang sagot ko naman. Gusto ko lang gamitin ang pera sa tamang paraan. Siyempre naman po, sabi ni Paulo. Ngunit lumapit siya ng kaunti sa akin. Ang ibig ko lang sabihin, kailangan mong magplano para sa iyong estate. Para handa ang lahat, kung sakali. Kung sakali mang may mangyari sa iyo, tumawa ako, isang malakas na tawa. 65 pa lang ako, Paulo. Hindi pa ako mamamatay bukas. Marami pa akong taon na darating. Ngunit habang umiinom ako, nakita ko ang mga mata ni Paulo sa ibabaw ng kanyang baso. May kakaiba roon, may kalkulasyon, may inggit, noong gabing iyon.
Habang lahat sila ay natutulog na, nanatili akong gising. Nakatingin ako sa dagat. Ang akala ko ay simula na ito ng aking masayang buhay. Ngunit, hindi ko alam na ang 7 bilyong pisong akala ko ay magbibigay sa akin ng kalayaan, ang siya palang magiging dahilan kung bakit ang sarili kong kadugo ay handa akong itulak sa kamatayan. Sa loob ng 7 bilyong pisong iyon, nakatago ang isang sumpa. Ang sumpa ng kasakiman na kayang bumura sa 30 taon ng pagmamahal at pag-aaruga. Dito nagsimula ang lahat. Dito, sa gitna ng karangyaan at ngiti ng isang traidor, narating din namin ang Santorini. Sa wakas, pagbaba pa lang namin ng sasakyan, tila huminto ang mundo. Ang init ng araw dito ay iba kaysa sa init ng Maynila. Hindi ito malagkit. Sariwa ang hangin na nagmumula sa dagat Aegean. Ang paligid ay puro puting pader at asul na mga simbahan na may bilog na bubong. Para kaming nasa loob ng isang painting. Isang napakamahal na painting. Ang villa na nirentahan ko ay nasa tuktok ng bangin. Ang tawag nila rito ay ang kaldera. Mula sa aming terrace, makikita mo ang buong karagatan na tila isang asul na salamin. Napakaganda, napakatahimik. Isang milagro ang nangyari nang makapasok kami sa loob. Ang aking anak na si Cristina, ang anak ko na hindi mabitaw-bitawan ng trabaho, ay dahan-dahang itinabi ang kanyang cellphone sa loob ng bag. Humarap siya sa akin at ngumiti ng tunay. Sabi niya, "Dad, salamat." Ngayon ko lang naramdaman na huminga ng maluwag pagkatapos ng maraming taon. Ang sarap pakinggan ng mga salitang iyon. Iyon naman talaga ang layunin ko, ang bawiin ang panahon, ang maging ama muli, at hindi lang isang boss ng kumpanya. Nandoon din ang aking matalik na kaibigan at abogado na si Jose. Kahit nasa bakasyon kami, suot pa rin niya ang kanyang formal na polo. Halatang hindi siya sanay na walang ginagawa. Pero nakita ko ang kanyang paghanga sa paligid at siyempre, kasama rin namin si Paolo, ang aking pamangkin. Si Paolo ang huling dumating sa villa. Pagpasok pa lang niya, tila nagliwanag ang buong kwarto. May dala siyang malaking basket ng prutas at isang bote ng napakamahal na scotch para sa akin. Para sa pinakamagaling na tito sa buong mundo, ang masayang sabi ni Paulo habang niyayakap ako. Pinanood ko siya habang inaayos niya ang aming mga gamit. Napakagalang, napakaasikaso. Siya ang nag-aayos ng upuan. Siya ang kumakausap sa mga tauhan ng villa. Siya ang laging handang tumulong. Sa loob ng 30 taon ng aking pagtatrabaho, itinuring ko si Paulo na parang sarili kong anak. Noong mamatay ang kapatid ko, nangako ako na hindi siya magugutom. Pinag-aral ko siya. Binigyan ko siya ng posisyon sa kumpanya. Dapat sana ay masaya ako. Pero, sa gitna ng kagandahan ng Santorini, may naramdaman akong kakaiba. Nagsimula ito noong unang gabi namin. Habang kaming dalawa lang ni Paulo ang natira sa teras para uminom ng kape. Bigla siyang sumandal at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi na kasing saya ng kanina. May kakaibang seryoso sa kanyang mukha. Sinabi niya sa akin, "Tito, iniisip ko lang, ngayong naibenta na ang kumpanya, paano ang plano natin sa 7 bilyong piso?" 7 bilyong piso. Sa tuwing binabanggit niya ang halagang iyon, tila nag-iiba ang timpla ng hangin. May diin, may pagnanasa. Sinabi ko sa kanya na huwag muna nating isipin ang pera. Narito tayo para magbakasyon. Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Sabi niya, "Tito, kailangan nating maging praktikal. Alam mo naman si Cristina, napakahusay niyang arkitekto. Pero pagdating sa malalaking pera, baka mahirapan siya. Baka maligaw siya sa dami ng dokumento at buwis." Kumunot ang noo ko. Si Cristina ang anak ko. Siya ang tagapagmana ko. Bakit parang kinukwestiyon ni Paulo ang kakayahan ng sarili niyang pinsan? Sabi pa ni Paulo, "Mas mabuting ayusin na natin ang iyong huling habilin, ang iyong dis us ulelte, habang nandito tayo. Kung sakaling may mangyari sa iyo, kailangan natin ng isang taong sanay sa modernong pinansya para humawak ng 7 bilyon.
Isang taong katulad ko, ang kanyang boses ay malumanay, tila nagmamalasakit. Pero sa loob ng aking dibdib, may tumunog na babala. Isang babala na natutunan ko sa loob ng 30 taon sa mundo ng negosyo. Sabi ko sa kanya, Paolo, malakas pa ako. Tumatakbo pa ako ng 5 kilometro araw-araw. Huwag mo muna akong ilibing. Tumawa siya. Pero ang tawa niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Sabi niya, siyempre naman, Tito, ang gusto ko lang ay protektahan ang iyong pinaghirapan. Sayang naman ang 7 bilyon kung mapupunta lang sa maling pamamahala. Maling pamamahala. Ang tinutukoy ba niya ay si Christina? Ang sarili niyang pinsan na itinuring siyang kapatid? Doon ko napansin ang mga maliliit na retas sa aming relasyon. Ang mga unang bitak, kinabukasan. Nakita ko si Paolo sa salas. Nakabukas ang kanyang laptop. Akala ko ay nagtatrabaho siya. Pero nang lumapit ako, mabilis niyang itinira ang screen. Ano ang ginagawa mo, Paolo? Ang tanong ko. Sabi niya, wala po. Tito, nagbabasa-basa lang tungkol sa estate planning. Gusto ko lang maging handa para sa inyo. Estate planning muli, palaging tungkol sa pera. Palaging tungkol sa kung ano ang mangyayari kung sakaling mamatay ako. Naalala ko ang sinabi ng aking asawang si Carmela noong nabubuhay pa siya. Sabi niya, Ricardo, mag-ingat ka sa mga taong masyadong mabulaklak ang dila. Minsan, ang pinakamalapit sa iyo ang siyang may pinakamahabang patalim sa loob ng maraming taon. Binaliwala ko ang babalang iyon. Dahil pamilya kami. Dahil naniniwala ako sa utang na loob. Pero habang pinagmamasdan ko ang mga puting bahay ng Santorini sa ilalim ng init ng araw, naramdaman ko ang isang malamig na takot. Bakit ganoon na lamang kadesperado si Paolo na hawakan ang 7 bilyong piso? Bakit tila minamadali niya ang aking kamatayan? Tumingin ako sa kabilang dako ng villa. Nakita ko si Christina na masayang naglalakad sa tabi ng pool. Wala siyang kamalay-malay. Wala siyang alam sa mga iniisip ng kanyang pinsan. Naisip ko, kailangan kong maging mapagmatyag. Hindi dahil sa madamot ako sa pera, kundi dahil kailangan kong protektahan ang aking anak. 7 bilyong piso. Isang malaking halaga na kayang bumili ng lahat, pero kaya rin palang sumira sa lahat. Dito sa gitna ng paraiso, sa gitna ng mga asul na simbahan at puting pader, nagsimulang mabuo ang isang maitim na ulap. Isang ulap na dala ng kasakiman. At sa bawat ngiti ni Paolo sa akin, sa bawat pag-alok niya ng alak, ay may nakatagong tanong na hindi ko pa masagot. Sino ba talaga ang taong ito na itinuring kong anak? At hanggang saan ang kaya niyang gawin para makuha ang 7 bilyong piso na iyon? Sabi nila, habang tumatanda ang isang tao, lalong tumatalas ang kanyang pakiramdam. Hindi dahil sa tayo ay nagiging praning, kundi dahil sa dami ng ating pinagdaanan sa buhay. Sa loob ng 30 taon sa mundo ng negosyo sa Makati, natuto akong makiramdam. Natuto akong basahin ang mga ngiting hindi abot sa mata. Natuto akong makinig sa mga salitang hindi binibigkas. At dito, sa gitna ng kagandahan ng Santorini, ang talas ng aking pakiramdam ay nagsimulang magbabala sa akin. Nagsimula ang lahat sa 2nd umaga ng aming bakasyon. Paggising ko, nakita ko agad si Paolo sa terrace. Napakaaga niya. Mas masigla siya kaysa sa karaniwan. Napakaasikaso. Tito Ricardo! Magandang umaga po. Ang bati niya sa akin na may kasamang malaking ngiti. Ipinagtimpla na kita ng kape. Alam ko kung gaano mo gusto ang barako mula sa Batangas na dinala natin. Inabot ko ang kape. Mainit. Masarap. Pero bakit tila may kakaiba? Bakit parang masyado siyang nagpapakitang tao? Sa buong umaga na iyon, hindi ako iniwan ni Paolo. Kung nasaan ako, nandoon din siya. Tuwing uupo ako, tatanungin niya kung komportable ako. Tuwing tatayo ako, aalalayan niya ako. Sa tingin ng iba, napakabait niyang pamangkin. Napakaalagang bata. Pero para sa akin, para sa isang taong dumaan sa daan-daang boardroom meetings at negosasyon, ang kanyang kilos ay tila isang acting, masyadong praktisado pagdating ng hapon. Nagmungkahi si Paolo na maglakad-lakad kaming dalawa. Tito,
May alam akong lugar dito na may pinakamagandang tanawin, sabi niya. Doon tayo pumunta. Gusto kong kunan ka ng litrato para sa iyong birthday. Isang souvenir para sa iyong unang linggo ng pagre-retiro. Sumama ako. Hindi dahil sa gusto ko ng litrato, kundi dahil gusto kong kumpirmahin ang aking hinala. Naglakad kami patungo sa gilid ng isang mataas na bangin. Malayo ito sa villa, malayo sa ibang tao. Ang tanging naririnig mo lang ay ang hampas ng alon sa ibaba at ang sipol ng hangin habang naglalakad kami. Panay ang kuwento ni Paulo tungkol sa kinabukasan. Tungkol sa kung paano niya palalaguin ang 7 bilyong piso. Tito, isipin mo na lang, sabi niya, sa tulong ko. Ang 7 bilyon mo ay magiging 14 na bilyon. Hindi na kailangan pang magpagod ni Christina. Ako na ang bahala sa lahat. Ako na ang bahala sa lahat. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga salitang iyan. Tila ba hinihintay na lang niya akong mawala sa eksena. Nakarating kami sa dulo ng bangin. Ang baba ay diretso sa mga matatalas na bato at malalim na asul na dagat. Halos 100 talampakan ang taas. Isang pagkakamali lang at tapos na ang lahat. Dito po, Tito, sabi ni Paulo habang inilalabas ang kanyang cellphone. Tumayo ka sa may gilid. Talikuran mo ang dagat. Gusto kong makuha ang buong ganda ng Santorini sa likuran mo. Tumayo ako sa itinuro niya. Ngunit, may isang bagay na hindi alam ni Paulo tungkol sa akin. Bago ako naging negosyante, bago ako humawak ng bilyong piso, ako ay naging miyembro ng Marine Corps ng Pilipinas noong aking kabataan. 40 taon na ang nakalilipas, pero ang pagsasanay na iyon ay hindi kailanman nawala sa aking sistema. Ang pakiramdam ng panganib, ang pandama sa paligid, ang pagbabago sa direksyon ng hangin. Naramdaman ko ang paglapit ni Paulo sa aking likuran. Hindi ko siya nakikita, pero nararamdaman ko ang kanyang presensya. Nararamdaman ko ang bigat ng kanyang bawat hakbang. Narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang sapatos sa tuyong lupa. Masyadong malapit. Huwag kang gagalaw, Tito, sabi niya. Ang kanyang boses ay tila nanginginig ng bahagya. Aayusin ko lang ang anggulo. Doon. Sa sandaling iyon. Naramdaman ko ang biglang pagbabago ng hangin sa aking likuran. Hindi na ako nag-isip. Ang aking katawan ay kumilos ng kusa. Isang reflex na nanggaling sa aking pagsasanay sa Marines. Sa halip na manatiling nakatayo, bigla akong humakbang nang mabilis pa itaas at paitagilid. Sa eksaktong sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na tulak. Kung nanatili akong nakatayo doon, tiyak na nahulog na ako sa bangin. Pero dahil sa aking pag-iwas, sumablay si Paulo. Nawalan siya ng balanse at muntik na siyang tuluyang mahulog. Agad kong hinawakan ang kanyang braso para pigilan siya. Ingat, Paolo, sabi ko sa kanya. Ang aking boses ay kalmado pero ang puso ko ay kumakaba ng napakabilis. Baka ikaw ang mahulog. Madulas ang mga bato rito. Humarap siya sa akin. Ang kanyang mukha ay namumutla. Humihingal siya. Sorry po, Tito, sabi niya. Nadulas lang po ako. Ang akala ko po ay matutumba kayo kaya sinubukan ko kayong hawakan. Nadulas. Sinubukan akong hawakan. Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata. At doon ko nakita ang katotohanan. Sa loob ng 1 segundo. Nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Nakita ko ang matinding disappointment, ang pagkadismaya, dahil hindi siya nagtagumpay. Hindi iyon tingin ng isang taong nag-aalala. Iyon ay tingin ng isang taong nabigigo sa kanyang masamang balak. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang siyang magpunas ng pawis at magkunwaring natatawa sa aksidente. Naglakad kami pabalik sa villa ng tahimik. Si Paulo ay panay ang paumanhin, panay ang paliwanag. Ngunit para sa akin, tapos na ang usapan. Nakuha ko na ang sagot na hinahanap ko. Ang aking sariling pamangkin. Ang batang pinalaki ko. Ang taong pinagkatiwalaan ko ng 7 bilyong piso. Ay sinubukan akong patayin. Gusto niya ang pera. Gusto niya ang kapangyarihan. At para sa kanya, ako na lamang ang nakaharang sa kanyang pangarap. 7 bilyong piso. Sabi ko sa aking sarili. Sadyang napakamahal ng presyong hiningi ng tadhana para malaman ko ang tunay na kulay ng taong nasa tabi ko. Sa gabing iyon, habang nakaupo ako sa teras
at pinapanood ang mga bituin. Alam ko na hindi na ako ligtas. Ang Santorini, na dapat sana ay lugar ng aking kaligayahan, ay naging isang battlefield. Kailangan kong maging matalino, kailangan kong maging mabilis, dahil alam ko, hindi titigil si Paulo hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At ang 7 bilyon na iyon? Siguradong gagamitin ko ang bawat sentimo nito para protektahan ang aking sarili at ang aking anak na si Christina. Dahil sa larong ito, hindi na ito tungkol sa negosyo. Ito ay tungkol na sa pananatiling buhay. Bumalik ang marin sa loob ko at handa na akong lumaban. Dumating ang gabi ng aking ika-65 kaarawan sa Pilipinas. Ang edad na ito ay isang malaking hudyat ng pagpapahinga. Isang panahon para bilangin ang mga biyaya at hindi ang mga problema. Dito sa Santorini, ang gabi ay tila isang panaginip. Ang malamig na simoy ng dagat Aegean ay humahaplos sa aming teres. Ang mga ilaw mula sa malalayong bahay ay tila mga bituin na bumagsak sa lupa. Napakatahimik, napakayapa, ngunit sa ilalim ng kapayapaang ito, alam ko na may bagyong nagbabantay. Nakahanda na ang aming hapunan. Isang espesyal na handaan na niluto ni Aling Nena, may mga sariwang isda, mga lokal na putahe ng Greece. At syempre, hindi mawawala ang tawanan. Kasama ko ang aking anak na si Christina. Ang ganda-ganda niya sa kanyang suot na bestido. Kasama rin namin ang aking matapat na abogado na si Jose. At syempre, ang aking pamangkin na si Paulo. Happy birthday, Dad! Ang sabi ni Christina habang inaabot ang isang lumang litrato namin kasama ang kanyang ina na si Carmela. Sana ay maging masaya ka sa bagong yugto ng iyong buhay. Naluha ako ng bahagya. Iyon ang buhay na pinapangarap ko. Isang buhay na malayo sa stress ng Makati. Malayo sa habulan ng 7 bilyong piso. Pero si Paulo ay may ibang plano. Tito Ricardo, may sorpresa ako sa iyo, ang masiglang sabi ni Paulo. Tumayo siya at may kinuha mula sa loob ng villa. Pagbalik niya, hawak niya ang isang bote ng alak, isang 1985 Silver Oak Cabernet. Ito ang paborito niyo ni Tita Carmela noong anibersaryo niyo. Di ba? Ang tanong ni Paulo. Mahirap hanapin ang vintage na ito, pero ginawa ko ang lahat para makuha ito. Para sa espesyal na gabi ng aking paboritong tito. Sa paningin ng iba. Napaka-sweet ni Paulo. Napaka-maalalahanin. Binuhos niya ang alak sa aking baso. Ang kulay nito ay matingkad na pula. Tila dugo sa ilalim ng liwanag ng kandila. Inom tayo, Tito. Ang pag-anyaya ni Paulo. Para sa iyong kalusugan at para sa ating kinabukasan. Kinabukasan, muli, ang salitang iyon. Itataas ko na sana ang baso. Nang biglang lumabas si Aling Nena mula sa kusina para magligpit ng mga plato, anda. Sa isang sandali, nagtagpo ang aming mga mata. Napatigil si Aling Nena. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Isang takot na hindi ko pa nakita kailanman. Tumingin siya sa aking baso at pagkatapos ay tumingin siya kay Paulo. Bumitaw ang isang kutsara mula sa kanyang kamay. Naku, pasensya na po. Ang nauutal niyang sabi. Agad siyang yumuko para kunin ang kutsara, pero bago siya tumayo, binigyan niya ako ng isang tingin. Isang tingin na tila sumisigaw ng babala. Isang tingin na nagsasabing, huwag mong inumin iyan, doon. Mas lalong tumibay ang aking hinala. Ang talas ng aking pakiramdam bilang marin at negosyante ay muling nag-alarma. Alam mo, Paulo, ang sabi ko habang dahan-dahang ibinababa ang baso, tila sumasakit ang aking tiyan. Siguro ay dahil sa dami ng kinain nating seafood kanina. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Paulo. Ang kanyang ngiti ay biglang tumigas. Isang shot lang, Tito. Kaarawan mo naman. Sayang ang mahal ng alak na ito. Huwag mo akong pilitin, Paulo, ang sagot ko. Ang boses ko ay naging malamig. Sabi ko, hindi muna ako iinom ng alak ngayong gabi. Nagkaroon ng katahimikan sa lamesa. Tiningnan kami ni Christina ng may pagtataka. Alam kong nararamdaman niya ang tensyon.
Tumayo si Paolo ng padabog. Sige, kung ayaw mo, wag mo. Lalabas lang ako para magpahangin. Nang makaalis, si Paolo. Mabilis akong tumayo at nagtungo sa kusina. Doon ko natagpuan si Aling Nena. Nakasandal siya sa lababo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Aling Nena, ang mahina akong tawag. May gusto ka bang sabihin sa akin? Umiyak ang matandang babae. Hinawakan niya ang aking kamay. Don Ricardo, patawarin niyo po ako. Dapat ay kanina ko pa sinabi, pero natatakot ako. Ano iyon, Aling Nena? Sabihin mo sa akin. Huminto siya sandali. Tila naghahanap ng lakas ng loob. Sabi niya, kaninang hapon, dumaan ako sa pantry para kumuha ng asukal. Hindi ako napansin ni Paulo. Nakita ko siya. May hawak na maliit na bote. May dinudurog siyang puting gamot. At ibinuhos niya iyon sa loob ng bote ng alak na ibinigay niya sa inyo. Naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likuran. Ipinagpatuloy ni Aling Nena ang kanyang pagkukwento. Naririnig ko siyang bumubulong sa sarili niya habang ginagawa iyon. Sabi niya, kailangan lang magmukhang natural. Atake sa puso sa edad na ito ay hindi kahina-hinala. Sa wakas, makukuha ko na ang para sa akin, 7 bilyong piso. Iyon ang kapalit ng aking buhay. Bakit hindi ka agad nagsabi, Aling Nena? Ang tanong ko, sino po ang maniniwala sa akin, Don Ricardo? Ang sagot niya habang nagpupunas ng luha. Katulong lang po ako. Pamangkin niyo siya. Kadugo niyo siya. Akala ko po ay nababaliw lang ako. Pero nang makita ko kayong itataas na ang baso, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Niyakap ko ang matanda. Salamat, Aling Nena. Iniligtas mo ang buhay ko. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko. Ang bata na pinag-aral ko, ang tao, na itinuring kong anak, ay isang mamamatay tao, isang traidor. Hindi lang niya gustong makuha ang pera. Gusto niya akong mawala sa mundo sa paraang walang makakahalata. Isang atake sa puso, isang natural na pagkamatay. Lalabas na sana ako ng kusina para komprontahin si Paulo. Pero tumigil ako. Naalala ko ang sinabi ng aking abogado noon. Kung wala kang ebidensya, wala kang laban. Kung susugurin ko si Paulo ngayon, sasabihin lang niya na nagsisinungaling ang katulong, sasabihin niya na nagpapantasya lang ako. Kailangan ko ng higit pa sa kwento ni Aling Nena. Kailangan ko ng patunay na hindi niya matatakasan. Aling Nena, sabi ko sa kanya, may mga kamera ba tayo rito sa loob ng villa? Tumango siya. Opo. Sa pasilyo, patungo sa pantry. May maliit na kamera doon na nakakabit para sa security ng may-ari ng villa. Ipakita mo sa akin ang utos ko. Pumunta kami sa isang maliit na kwarto kung nasaan ang monitor. Pinanood namin ang footage kaninang hapon. At doon, kitang-kita ko ang lahat. Kitang-kita ko si Paolo. Ang kanyang mukha ay puno ng kasamaan habang dinudurog niya ang gamot. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang binuksan ang bote. Ibinuhos ang pulbos. At maingat na binalik ang tapon. 70 segundo. Sa loob ng 70 segundo. Binalak niyang tapusin ang 30 taon ng aking paghihirap. I-save mo iyan, Aling Nena, sabi ko. Ipadala mo sa email ko ang kopya ng video na yan. Bumalik ako sa terrace. Nakaupo na doon si Paulo. Parang walang nangyari. Nakangiti na naman siya. Napakaamo ng mukha. Tumingin ako sa aking anak na si Cristina. Masaya siyang nakikipagkwentuhan kay Jose. Wala siyang alam na ang taong katabi niya ay kamatayan ang dala. Naisip ko. 7 bilyong piso. Ganoon ba talaga kalakas ang kapangyarihan ng pera? Na kaya nitong gawing halimaw ang isang bata na minahal ko? Huminga ako ng malalim. Ang laban na ito ay hindi pa tapos. Si Paulo ay naghihintay ng aking pagkamatay. Pero hindi niya alam, ako na ang naghihintay sa kanyang pagkakamali. Sa gabing ito, sa gitna ng kagandahan ng Santorini, natutunan ko ang isang napakasakit na katotohanan. Ang pinakamapanganib na kaaway ay hindi ang mga taong galit sa iyo, kundi ang mga taong nakangiti sa harap mo habang may hawak na lason sa kanilang mga kamay. Marin ako, negosyante ako,
At hinding-hindi ako magpapatalo sa isang traidor. Itatabi ko muna ang galit, gagamitin ko ang aking utak dahil bukas ay sisiguraduhin ko na ang lahat ng kanyang ginawa ay babalik sa kanya. Isang 7 bilyong pisong pagkakamali ang ginawa ni Paulo at babayaran niya ito ng buo. Napakalamig ng gabing iyon. Pero hindi ito dahil sa hangin ng Santorini. Ang lamig na nararamdaman ko ay nagmumula sa aking puso. Isang uri ng lamig na tila yelo na nanunuot sa aking mga buto. Kasama ko si Aling Nena sa loob ng isang maliit at madilim na silid sa likod ng villa. Ang tanging liwanag na tumatama sa aming mga mukha ay ang asul na silay mula sa monitor ng security camera. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena habang hinahanap niya ang tamang oras sa video. Sabi niya sa akin ng pabulong, "Dito po iyon, Don Ricardo, dito po nagsimula ang lahat." Tumitig ako sa screen. Ang video ay medyo malabo, medyo magaspang ang kuha, pero malinaw na malinaw para makilala ko ang taong nasa loob ng pantry. Si Paulo. Nakita ko si Paulo na pumasok sa silid. Lumingon-lingon muna siya sa paligid, tila tinitiyak na walang nakakakita sa kanya. Ang kanyang mga kilos ay mabilis at puno ng kaba. Kinuha niya ang bote ng alak na Silver Oak, ang paborito kong alak, ang alak na nakalaan para sa aking kaarawan. Nakita ko kung paano niya inilabas ang isang maliit na bote mula sa kanyang bulsa. May kinuha siyang puting tableta at dahan-dahan itong dinurog gamit ang likod ng isang kutsara. Kitang-kita ko sa screen ang kanyang mga labi. Bumubulong siya sa sarili niya. Hindi ko naririnig ang boses niya. Pero dahil sa tagal ko sa mundo ng negosyo, marunong akong magbasa ng galaw ng bibig. Sinasabi niya, "Malapit na. Kaunti na lang." Ibinuhos niya ang nadurog na pulbos sa loob ng bote ng alak. Pagkatapos, maingat niyang ibinalik ang takip. Pinunasan pa niya ang gilid ng bote para walang maiwang bakas. Pagkatapos niyang gawin iyon, ngumiti siya. Isang ngiti na hindi ko kailanman nakita kay Paulo. Hindi ito ang ngiti ng pamangkin na pinag-aral ko. Hindi ito ang ngiti ng batang itinuring kong anak. Iyon ay ngiti ng isang mamamatay tao. Napahawak ako sa lamesa. Parang gusto kong sumigaw, pero walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Ang sakit. Napakasakit makita ang katotohanan sa harap mismo ng iyong mga mata. 7 bilyong piso. Iyan lang ba ang halaga ng buhay ko para sa kanya? 7 bilyong piso? Simula nang mamatay ang kapatid ko na si Michael, kinuha ko si Paulo. Hindi ko siya pinabayaan. Lahat ng gusto niya, ibinigay ko. Ang akala ko, ang utang na loob ay sapat na para magkaroon kami ng tunay na pamilya. Pero nagkamali ako. Maling-mali ako. Naramdaman ko ang hawak ni Aling Nena sa aking braso. Sabi niya, "Don Ricardo, kailangan nating tumawag ng pulis. Papatayin kayo ng batang iyan." Tumitig ako sa monitor. Pinanood ko ulit ang bahagi kung saan ibinubuhos niya ang lason. Lason. Hindi lang pala pera ang gusto niya. Gusto niya akong mawala sa mundo. Gusto niyang mamatay ako para siya na ang humawak sa 7 bilyong piso. Gusto niyang siya ang maging hari. At ang anak ko na si Christina ay maging sunod-sunuran sa kanya. Naalala ko ang sinasabi ni Paulo nitong mga nakaraang araw. Ang mga paalala niya tungkol sa DSUSULT, ang mga payo niya tungkol sa buwis at inheritance. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Plano niya itong lahat. Ang bakasyong ito, ang Santorini, ang alak, ang lahat. Inihanda niya ang aking libingan sa gitna ng paraiso. Naramdaman ko ang galit na unti-unting namumuo sa loob ko. Isang uri ng galit na matagal ko nang itinago simula nang magretiro ako sa pagiging marine. Sa loob ng 30 taon. Ang naging buhay ko ay tungkol sa mga dokumento, sa mga meeting, sa mga pirma. Nakalimutan ko na may isa pang Ricardo sa loob ko. Ang Ricardo na marunong lumaban. Ang Ricardo na hindi sumusuko. Tumingin ako kay Aling Nena. Sabi ko sa kanya, "I-copy mo ang footage na iyan. Ipadala mo sa lahat ng email ko at huwag kang magpapakita kay Paulo na tila may alam ka." Sabi ni Aling Nena, "Ano po ang gagawin niyo, Don Ricardo?" Mapanganib siya. "Huwag kang mag-alala,
Ang sagot ko, ang boses ko ay naging matigas. Gusto niyang maglaro. Sige, bibigyan ko siya ng laro. Pinatay ko ang monitor. Ang silid ay muling naging madilim. Lumabas ako ng opisina at bumalik sa teras. Nakita ko si Paulo doon, nakatayo sa gilid ng pool. Hawak niya ang kanyang baso ng alak, nakatingin sa dagat. Napakaamo ng kanyang likuran. Pero alam ko na ang totoo. Ang taong iyon ay hindi ko na kamag-anak. Hindi na siya bahagi ng pamilya ko. Siya ay isang panganib na kailangang sugpuin. Tumingin ako sa langit. Naalala ko ang asawa ko na si Carmela. Naisip ko, kung buhay ka lang ngayon, tiyak na iiyak ka sa ginagawa ng ating pamangkin. 7 bilyong piso. Masyadong malaki ang halagang ito. Kayang bumili ng katapatan. Pero kaya rin palang maglabas ng demonyo sa loob ng isang tao. Naisip ko ang anak ko na si Christina. Kailangan ko siyang protektahan. Hindi ko hahayaan na ang bunga ng 30 taon kong paghihirap ay mapunta sa mga kamay ng isang traidor. Traidor. Iyan ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Traidor. Hindi sapat na ipakulong ko lang siya. Kailangan kong siguraduhin na hindi na niya kailanman magagawang manakit ng iba. Ngunit, kailangan ko ng matibay na ebidensya. Ang video ay sapat na para sa lason. Pero kailangan ko siyang mahuli sa akto. Kailangan kong makita ng mga mata ni Christina ang totoong pagkatao ni Paulo. Dahil kung sasabihin ko lang ito sa kanya, baka hindi siya maniwala. Mahal niya si Paulo na parang kapatid. Kailangan kong maging matalino, kailangan kong maging mabilis. Bumalik ako sa aking upuan. Inayos ko ang aking mukha. Nagkunwari akong pagod. Nagkunwari akong walang alam. Nang lumingon sa akin si Paulo at ngumiti. Ngumiti rin ako sa kanya. Pero sa loob ko, ay ikaw mismo ang mahuhulog. Ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang sugat. Pero ang katotohanan din ang siyang magpapalaya sa akin. 7 bilyong piso. Ito ang magiging huling transaction mo, Paulo. At sisiguraduhin ko na babayaran mo ito ng higit pa sa inaakala mo. Alam niyo ba ang pinakamasakit na bahagi ng pagtanda? Hindi ito ang pananakit ng tuhod o ang paglabo ng paningin. Ang pinakamasakit na bahagi ay ang matuklasan na ang taong pinaglaanan mo ng iyong buhay, ang taong itinuring mong sariling dugo, ay siya palang naghihintay sa iyong kamatayan. Matapos naming mapanood ang footage sa kamera kasama si Aling Nena, hindi ako nakatulog. Nakaupo lang ako sa gilid ng aking kama, nakatingin sa kadiliman ng gabi sa Santorini. Sa aking isipan, paulit-ulit na tumatakbo ang halagang 7 bilyong piso. 7 bilyon. Iyan ang presyo ng aking buhay para kay Paulo. Muntik na akong tumawag ng pulis noong oras na iyon. Gusto ko na siyang makitang nakakuf ang mga kamay. Pero, bilang isang negosyante at dating marine, alam ko na hindi sapat ang video na iyon. Masyadong matalino si Paulo. Maaari niyang sabihin na nagbibiro lang siya. Maaari niyang sabihin na bitamina lang ang inilagay niya sa alak at ang mas masakit, baka hindi maniwala ang anak kong si Christina. Mahal ni Christina ang kanyang pinsan. Kung sisirain ko si Paulo ng walang matibay na patunay sa harap ng kanyang mga mata, baka ako pa ang lumabas na masama. Baka ako pa ang isipin niyang nagiging makitid ang isip dahil sa tanda. Kaya naman. Bago sumikat ang araw, ipinatawag ko ng palihim si Attorney Jose Santos sa aking kwarto. Sinama ko rin si Aling Nena. Nang ipakita ko kay Jose ang video, nakita ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang aking matapat na abogado ay hindi makapaniwala. Sabi ni Jose sa akin, Ricardo, kailangan na nating tumawag sa mga autoridad sa Greece. Ngayon din, buhay mo ang nakataya rito. Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sabi ko, hindi pa ngayon, Jose. Kailangan ko siyang mahuli sa akto. Kailangan kong marinig mula sa sarili niyang bibig ang kanyang pag-amin. At kailangan makita at marinig iyon ni Christina. Nagulat si Jose. Sabi niya sa akin, anong ibig mong sabihin? Anong plano mo? Doon ko ipinaliwanag sa kanila ang aking balak, isang masele at mapanganib na plano. Gagamitin ko ang aking sarili bilang pain. Isang mo inyo. Ika nga sa wikang banyaga, sabi ko sa kanila. Babalik tayo sa Vachda.
sa bangin kung saan niya ako sinubukang itulak noong nakaraan. Magkukunwari akong walang alam. Hahayaan ko siyang lumapit sa akin. Hahayaan ko siyang maniwala na tagumpay na ang kanyang masamang balak. Napahawak si Aling Nena sa kanyang dibdib. Sabi niya, "Don Ricardo, wag po. Napakadelikado niyan. Paano kung tuluyan kayong mahulog?" Ngumiti ako ng mapait. Sabi ko sa kanya, "Huwag kang mag-alala, Aling Nena. May mga bakal na rehas sa ibaba ng bangin na iyon. Alam ko kung saan kakapit at kailangan ko kayong dalawa ni Jose at si Cristina na nakatago sa isang lugar kung saan maririnig niyo ang lahat. Ang plano ay simple, pero kailangan ng tamang tiempo." Gagamitin ni Aling Nena ang kanyang cellphone para i-record ang bawat salita ni Paulo mula sa loob ng villa. Si Jose naman ay magtatago sa likod ng mga halaman sa terrace. Kasama si Cristina. Kailangan kong pilitin si Cristina na makinig. Nang makausap ko ang aking anak, kitang-kita ko ang kalituhan sa kanyang mukha. Sabi ko sa kanya, "Anak, pakiusap, magtiwala ka sa akin. Huwag kang gagawa ng ingay. Manood ka lang at makinig mula sa likod ni Jose." Ayaw maniwala ni Cristina noong una. Sabi niya, "Dad, ano bang pinagsasabi mo? Si Paulo ay pamilya natin. Hindi niya magagawa ang iniisip mo." Sabi ko sa kanya, "Kung mali ako, hihingi ako ng tawad sa kanya habang buhay. Pero kung tama ako, kailangan mong malaman ang katotohanan bago mapunta sa kanya ang 7 bilyong piso na pinaghirapan ko para sa iyo." Doon, nakita ko ang takot sa mga mata ni Cristina. Pumayag siya. Hapon na. Ang langit ay nagsisimulang maging kulay kahel. Napakaganda ng sunset sa Santorini, pero para sa akin, tila ito ang huling dapit hapon ng aking buhay. Nakita ko si Paulo na lumabas ng villa. May dala na naman siyang cellphone. Nakangiti siya. Ang ngiting dati ay nagbibigay sa akin ng saya. Pero ngayon ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Sabi ni Paulo sa akin, "Tito Ricardo, ang ganda ng araw ngayon. Halika, doon tayo sa gilid ng teres, sa may mababang pader. Kunin natin ang perpektong kuha para sa iyong birthday album." Tumayo ako. Nararamdaman ko ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Habang naglalakad ako patungo sa gilid ng bangin, naisip ko ang kapatid ko na si Michael. Naisip ko, "Michael, patawarin mo ako. Pero kailangang maturuan ng leksyon ang anak mo. 7 bilyong piso. Ito ang dahilan kung bakit kami narito. Ito ang dahilan kung bakit handang pumatay ang isang pamangkin." Nakarating ako sa gilid ng pader. Ang baba ay ang malalim na asul na dagat. Halos marinig ko na ang bulong ng kamatayan sa hangin. Lumingon ako kay Paulo. Ngumiti ako sa kanya. Ang huling ngiti ko bilang kanyang tito. Sabi ko, "Sige, Paulo. Gawin na natin ang dapat gawin." Tumalikod ako. Hinarap ko ang dagat. Naramdaman ko ang paglapit ni Paulo sa aking likuran. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang bawat hakbang. Ang bawat hakbang na iyon ay tila isang pako sa aking puso. Sa mga sandaling iyon, alam ko na ang aking buhay ay magbabago ng tuluyan. Wala nang balikan. 7 bilyong piso, ganoon ba talaga kababa ang halaga ng buhay ko sa iyo? Anak ng aking kapatid? Huminga ako ng malalim. Inihanda ko ang aking mga kamay. Alam ko ang gagawin ko sa oras na maramdaman ko ang kanyang tulak. At alam ko rin na sa likod ng mga halaman, nakikinig na ang aking anak. Magsimula na tayo, Paulo. Ipakita mo sa buong mundo kung sino ka talaga. Ang hangin sa hapon na iyon ay may dalang kakaibang lamig. Narito kami ngayon sa ituktok ng bangin, isang lugar na kung tawagin ay dungaw ng langit. Napakaganda ng tanawin. Mula rito, makikita mo ang malawak na dagat at ang mga luntiang puno sa ibaba. Pero sa likod ng kagandahang ito, may nagtatagong panganib na hindi ko inakala. Si Don Ricardo, ang matandang haligi ng aming pamilya, ay nakatayo sa mismong gilid. Ang kaniyang buhok, na kasing puti ng bulak ay hinihipa ng hangin. Mukha siyang payapa. Sa kaniyang tabi, naroon si Paulo. Si Paulo, ang lalaking itinuring naming parang sariling dugo at laman. Hawak niya ang kaniyang kamera, kunwari ay kinukunan ng litrato ang matanda. "Sige pa, Don Ricardo," sabi ni Paulo.
Ang boses niya ay malumanay, tila puno ng paggalang. Umatras pa po kayo ng kaunti para makuha natin ang tamang anggulo ng sikat ng araw. Napakaganda ng kuha na ito para sa inyong alaala. Ngumiti ang matanda. Tiwalang-tiwala siya. Umatras siya ng isa, dalawa. Hanggang sa ang kaniyang mga sakong ay nasa dulo na ng matatalas na bato. Doon, sa isang iglap, nagbago ang lahat. Hindi ko malilimutan ang bilis ng pangyayari. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Paulo. Walang pag-aalinlangan, walang awa. Nakita ko ang gulat sa mga mata ni Don Ricardo bago siya tuluyang nawalan ng balanse. Ang kaniyang katawan ay nahulog sa madilim na kailaliman ng bangin. Ang tanging narinig ko na lamang ay ang malakas na ihip ng hangin at ang katahimikang nakakabingi. Tumayo si Paulo sa gilid ng bangin. Tumingin siya sa ibaba ng matagal. Pagkatapos, isang tunog ang kumawala sa kaniyang lalamunan. Isang tawa. Hindi ito tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong nawala na sa kaniyang katinuan. Isang tawang puno ng puot at tagumpay. Sa wakas, bulong niya sa kaniyang sarili. Sa wakas, tapos na rin ang pagpapanggap ko. Pagod na akong maging mabait na aso sa harap ninyong lahat. Inayos niya ang kaniyang mamahaling polo. Hindi niya alam, sa likod ng malalaking puno, naroon kami. Nakatago, kasama ko si Attorney Jose. Hawak ko ang aking cellphone, at ang recorder nito ay kanina pa tumatakbo. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Paulo ay naitatala. Nagsimulang maglakad-lakad si Paulo sa ituktok, tila kinakausap ang hangin. Akala mo ba, Don Ricardo, ay sapat na ang pakitang tao? Akala mo ba ay kontento na ako sa mga mumo na ibinibigay mo sa akin? Tumigil siya at tumingala sa langit. 7 bilyong piso. 7 bilyong piso. Iyan ang halaga ng kalayaan ko. Iyan ang halaga ng lahat ng paghihirap ko sa pamilyang ito. Paulit-ulit niyang binabanggit ang halagang iyon. 7 bilyong piso. Para sa kaniya, ang pera ang kaniyang Diyos. Ang pera ang kaniyang tanging hangarin. Maririnig sa kaniyang boses ang matinding inggit. Inggit na matagal na niyang kinikimkim sa kaniyang puso. At si Cristina. Sambit niya sa pangalan ko. Naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Si Cristina na laging paborito. Si Cristina na akala mo ay napakalinis. Hindi niya alam. Sa oras na mawala ka, kukunin ko ang lahat. Ang lahat ng kayamanang dapat ay sa akin. Gagawa ako ng paraan para siya naman ang mabulok sa bilangguan. Doon ko napatunayan ang lahat. Ang taong pinagkatiwalaan namin, ang taong pinakain namin at tinuring na pamilya ay siya palang ahas na tutuklaw sa amin. Ang kaniyang maskara ay tuluyan ng nahulog. Wala na ang mabait na Paulo. Ang nakaharap namin ngayon ay isang halimaw na nasilaw sa kinang ng ginto. Walang makakaalam, patuloy ni Paulo. Sasabihin ko sa kanila na nahulog ka dahil sa katandaan, na isang aksidente ang lahat. At ako ang magiging bayani na nagtangkang magligtas sa iyo. Isang malinis na plano para sa isang maduming hangarin. Hindi ko na matiis. Ang bawat salita niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa aking puso. Pero kailangan kong maging matatag. Sinenyasan ko si Attorney Jose. Alam na namin ang aming gagawin. Dahan-dahan kaming lumabas mula sa aming pinagtataguan. Ang tunog ng aming mga yapak sa tuyong dahon ay naging hudyat ng kaniyang katapusan. Lumingon si Paulo. Ang kaniyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan ay biglang namutla. Ang kaniyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Cristina, Attorney, nauutal niyang tanong. Anong ginagawa ninyo rito? Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko ang katahimikan na bumalot sa amin. Gusto kong damhin niya ang takot na nararamdaman ko kanina. Itinaas ko ang aking cellphone. Narinig namin ang lahat, Paulo. Sabi ko sa isang mahinahon ngunit matigas na boses. Bawat salita, bawat pag-amin mo. Ang tungkol sa pagtulak mo sa aking ama at ang tungkol sa 7 bilyong piso na pilit mong ninanakaw. Tumingin si Paulo sa paligid. Naghahanap siya ng malulusutan pero wala siyang matatakbuhan. Sa likod niya ay ang bangin at sa harap niya ay ang katotohanan. Isang malaking pagkakamali ang akalain mong patay na si Don Ricardo, dagdag ni Attorney Jose. Ang kaniyang boses ay puno ng awtoridad. Ang katarungan ay hindi natutulog, Paulo. At sa pagkakataong ito, ang batas ang magpapatunay kung gaano kadilim ang iyong budhi.
Nakita ko ang panginginig ng mga kamay ni Paulo. Ang kaniyang maskara ay hindi lang basta nahulog, ito ay nadurog. Sa harap namin, hindi na siya ang matalinong negosyante o ang mabait na kaibigan. Isa na lamang siyang talunan na nilamon ng sariling kasakiman. Ang 7 bilyong piso na akala niya ay susi sa kaniyang kaligayahan ay siya palang magiging rehas ng kaniyang kulungan. Sa dulo ng araw na ito, hindi lang ang matanda ang nahulog sa bangin, kundi ang lahat ng pangarap at kasinungalingan ni Paulo. Ang katotohanan ay lumabas na. At sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko ang bigat na nawawala. Hustisya. Iyan ang tanging panalangin ko para sa aking ama. Hustisya na ngayon ay nagsisimula ng makamit. Narinig ko na ang mga sirena. Ang matinis na tunog ng mga sasakyan ng pulis ay bumasag sa katahimikan ng gabi sa Santorini, habang nakasabit pa rin ako sa bakal na rehas. Nararamdaman ko ang bawat pintig ng aking puso. Pagod na ang aking mga braso, nanginginig na ang aking mga kalamnan, pero sa loob ko may isang uri ng kapayapaan na unti-unting namumuo. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas na. Dito! Tulong! Nandito si Dad! Ang sigaw ni Christina. Ang boses ng aking anak ay puno ng takot. Pero may halong matinding pag-asa. Naramdaman ko ang mga kamay na humahawak sa akin. Si Attorney Jose, si Aling Nena, at ang aking anak na si Christina. Buong puwersa nila akong hinila pataas. Nang muli kong maramdaman ang matigas na semento ng terrace sa ilalim ng aking mga paa, napaluhod ako. Niyakap ako ni Christina ng napakahigpit. Umiiyak siya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa aking balikat. Sabi niya, "Dad, akala ko nawala ka na. Akala ko iniwan mo na ako." Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa kabilang panig ng terrace. Doon, nakita ko si Paulo. Nakaharap siya sa mga pulis. Ang kanyang mga kamay ay nasa itaas. Ang kanyang mukha, na kanina lang, ay puno ng kayabangan. Ngayon ay kasing puti na ng mga pader ng Santorini. Parang nakakita siya ng multo at sa isang banda. At multo nga ako para sa kanya. Ang multo ng kanyang mga kasalanan. Sabi ni Jose sa mga pulis habang itinuturo ang kanyang cellphone. Naka-record ang lahat. Ang pagtulak niya, ang kanyang pag-amin, ang kanyang plano sa pera. Lahat ay narito. Pinanood ko ang mga pulis habang kinakabitan ng pusa o handcuffs ang mga kamay ni Paulo. Sa sandaling iyon, tila gumuho ang buong mundo ni Paulo. Ang 7 bilyong piso na inaasam niya ay naging 28 taon na hatol ng pagkakabilanggo. Hindi lang pala muling pagpatay ang kanyang kasalanan. Sa sumunod na mga linggo, natuklasan ng mga awtoridad na si Paulo ay matagal na palang nagnanakaw sa aming kumpanya sa Makati. Ginamit niya ang kanyang posisyon bilang Vice President para kumuha ng pera. Umabot ito sa milyon-milyon. Nabaon siya sa utang dahil sa sugal at maling pamumuhay. Iyon ang dahilan kung bakit desperado siyang makuha ang 7 bilyong piso. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng balita ay dahan-dahang humupa. Tech mogul, nakaligtas sa tangkang pagpatay ng sariling pamangkin. Iyan ang headline sa mga pahayagan sa Manila. Ngunit bago tuluyang isara ang kaso, nagdesisyon akong bisitahin si Paulo sa loob ng kulungan. Ayaw ni Christina na pumunta ako. Sabi niya, "Dad, wag na. Hindi niya deserve ang oras mo." Pero sabi ko sa kanya, "Kailangan ko itong gawin, anak. Hindi para sa kanya, kundi para sa aking sariling katahimikan." Nakaupo kami sa magkabilang panig ng isang makapal na salamin. Suot ni Paulo ang orange na damit ng mga preso. Mukha siyang maliit, mukha siyang lanta. Wala na ang kislap sa kanyang mga mata. Matagal kaming hindi nagsalita. Sa wakas, siya ang unang bumitaw ng salita. Sabi niya, "Siguro ay naparito ka para pagtawanan ako, para makitang nagdurusa ang taong nagtaksil sa iyo." Umiling ako. Ang boses ko ay mahinahon. Tila nakikipag-usap lang sa isang lumang kaibigan. Sabi ko sa kanya, "Hindi ako naparito para maghiganti, Paulo. Naparito ako dahil gusto kong itanong, bakit? Bakit mo nagawa iyon sa pamilya natin?" Tumawa siya ng mapait. Isang tawang walang saya. Sabi niya, "Dahil pagod na akong maging anino mo.
Pagod na akong maging charity case. Ang 7 bilyon na iyon, akala ko ay iyon ang magbibigay sa akin ng respeto. Akala ko ay iyon ang magpapatunay na mas magaling ako sa iyo. Nakalulungkot. Tunay na nakalulungkot, sabi ko sa kanya. Paolo, kung lumapit ka lang sa akin, kung sinabi mo lang na may problema ka, tutulungan kita. Alam mo iyan, mahal kita na parang sarili kong anak. Pero hindi mo ako anak. Ang sigaw niya. Ang kanyang mga kamay ay humampas sa salamin. Ako lang ang pamangkin na kinuha mo dahil sa awa. Gusto ko ang pera mo dahil akala ko iyon ang tanging paraan para maging katulad mo. Doon ko naintindihan. Ang kasakiman ni Paolo ay hindi lang dahil sa pera. Ito ay dahil sa inggit. Isang inggit na kinain ang kanyang kaluluwa hanggang sa wala nang natira. Tumayo ako. Wala na akong kailangang marinig pa. Sabi ko sa kanya bilang huling habilin, Paolo, ang tagumpay ay hindi nasusukat sa bilyong piso. Nasusukat ito sa mga taong nagmamahal sa iyo ng totoo. Ngayong hawak mo na ang iyong kalayaan sa loob ng selda. Sana ay mahanap mo ang iyong sarili. Ricardo, ang tawag niya sa akin habang papaalis ako. Patawarin mo ako. Ricardo, patawad. Naririnig ko ang kanyang iyak, ang kanyang pagsusumamo, pero alam ko, huli na ang lahat. May mga sugat na kahit maghilom ay nagiiwan ng malalim na peklat. Paglabas ko ng kulungan, nandoon si Christina sa loob ng sasakyan. Naghihintay sa akin, ngumiti siya sa akin. Isang ngiting puno ng pagmamahal. 7 bilyong piso, milyong-milyong dolyar. Wala ang mga ito sa halaga ng yakap ng aking anak. Sa paglubog ng araw sa Manila Bay, habang pinapanood ko ang kulay kahel na langit, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Ang hustisya ay naipatupad na. Ang masamang damo ay naalis na sa hardin. Ngayon, panahon na para magtanim ng mga bagong alaala. Mga alaalang hindi mabibili ng pera dahil sa dulo ng buhay. Hindi ang dami ng iyong kinita ang tatanungin sa iyo, kundi ang dami ng buhay na iyong binigyan ng halaga. Salamat, Carmela. Dahil binigyan mo ako ng lakas para harapin ang katotohanan. Ngayon, handa na akong mabuhay muli. Hindi bilang isang boss, hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang ama na natutong magpatawad at magmahal ng tunay. Narito na tayo sa huling pahina ng aking kwento. Habang nakaupo ako ngayon sa aking balkonahe dito sa Maynila, pinagmamasdan ko ang dahan-dahang paglubog ng araw sa Manila Bay. Napakatahimik, napakapayapa. 1 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang trahedya sa Santorini. Kung iisipin mo, ang 7 bilyong piso na nakuha ko sa pagbebenta ng aking kumpanya ay tila isang napakalaking tagumpay. 7 bilyong piso. Pero sa totoo lang, ang perang iyon ay mga numero lamang sa bangko. Ang tunay na himala ay ang pangalawang pagkakataon na ibinigay sa akin upang mabuhay. Malaki ang nagbago sa aming buhay ni Christina. Itinigil muna niya ang pagtatrabaho ng 80 oras sa isang linggo. Sabi niya sa akin, Dad, ayaw ko nang maging katulad mo noon. Ayaw kong gumising sa edad na 65, na puro pera lang ang hawak pero wala namang alaala. Ngayon, 2 beses sa isang linggo kaming naghahapunan ng magkasama. Naglalakbay kami, nagtatawanan, pinag-uusapan namin ang kanyang ina. Ang aking mahal na si Carmela. Itinatag din namin ang Carmela Foundation. Ito ay isang organisasyon na tumutulong sa mga batang Pinoy na gustong magnegosyo pero walang puhunan. Hindi lang pera ang ibinibigay namin. Ibinibigay din namin ang aming panahon, ang aming karanasan, pulangga. Ngunit, ang pinakamagandang balita ay dumating nitong nakaraang buwan. Isang hating gabi, tumawag sa akin si Christina. Umiiyak siya sa kabilang linya. Kinabahan ako. Akala ko ay may masamang nangyari. Sabi ko, Christina, anak, bakit ka umiiyak? Ano ang problema? Tumawa siya sa gitna ng kanyang mga luha. Sabi niya, Dad, hindi ito problema. Gusto ko lang malaman mo na magiging lolo ka na. Buntis ako, napatigil ako. Napaupo ako sa gilid ng aking kama.
Naramdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, doon ko tunay na naintindihan ang lahat. Ang 7 bilyong piso? Wala iyon. Ang pagiging sikat na negosyante? Wala rin iyon. Ang tunay na tagumpay ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang kumpanya. Hindi ito nasusukat sa dami ng kanyang ari-arian. Ang tagumpay ay nasusukat sa bawat tawa ng iyong pamilya, sa bawat hapunan na magkakasama kayo, at sa pagkakataong makita ang susunod na salinlahi ang iyong apo. Ngayon, tuwing naiisip ko ang bakal na rehas sa Santorini, hindi na ako nakakaramdam ng takot. Sa halip, nakakaramdam ako ng pasasalamat dahil kung hindi ako itinulak sa bangin na iyon, baka hanggang ngayon ay abala pa rin ako sa paghabol sa pera. Baka hanggang ngayon, hindi ko pa rin kilala ang aking anak. Sabi ko sa aking sarili, Ricardo, napakapalad mo. Kaya sa inyong mga nakikinig, lalo na sa mga katulad kong nasa dapit hapon na ng buhay, isa lang ang maipapayo ko. Hawakan nyo ng mahigpit ang inyong pamilya. Huwag nyo silang ipagpalit sa kahit anong halaga. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang 7 bilyong piso ang hahawak sa iyong kamay, kundi ang mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Salamat sa pagsama sa aking paglalakbay. Dito nagtatapos ang kwento ni Don Ricardo. Ngunit para sa akin, ang tunay na buhay ay kasisimula pa lamang.